kaya't dinakila ng Diyos at binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Masunurin Kristo Jesus, nagkain ng buhay sa krus. Kaya't dinakila ng Diyos at binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Ang pagpapakasakit ng ating Kristo ayon kay San Lucas. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. At sinabi niya sa kanila, Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pampaskwang ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. hinawakan niya ang isang kalis at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayoy, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. at dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. gayon din naman, dinampot niya ang kalis pagkatapos maghapunan at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong magkakanulo sa kanya. at sila'y nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilanling pinakadakila at sinabi sa kanila ni Jesus, Ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan. At ang mga may kapangyarihan ay napatatawag na mga tagatangkilik nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata at ang namumunoy tagapaglingkod. Sino ba ang higit na dakila? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako ay kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin, kung paanong pinaglalaanan ako ng Ama ng kaharian. Gayon din naman, pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko at luluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angkan ng Israel. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na ipahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit,
idinadalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro. Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Pedro, Ani Jesus. tandaan mo, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay maikatlo mo akong itatatwa. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus. Nang suguin ko kayo ng walang dalang lukbutan, supot o panyapak, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po. Tugon nila. Sinabi niya, Ngunit ngayon, kung kayo'y may lukbutan o supot, dalhin ninyo. Ang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natupad na. at sinabi ng mga alagad, Panginoon, heto po ang 2 tabak. Sapat na iyan. Tugon niya, gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. Ama, Wika niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunmay, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Nagat nang niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya, Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? nang makita ng mga alagad kung ano ang mangyayari, sinabi nila, Panginoon, mananaga na po kami. at tinaganga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang kanang tenga nun. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag, hayaan ninyo sila. hinipo niya ang tenga ng alipin at pinagaling. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparoon upang dakpin siya. Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw, nagtuturo ako sa templo at naroroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang mamamayani. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro na may sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nang mapaparikit na ang apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro na may nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae at siya'y pinagmasdang mabuti. Kasama rin ni Jesus ang taong ito. Sabi niya, ngunit itinatwa ito ni Pedro. Aba,
Hindi, Sagot niya. ni hindi ko siya nakikilala. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtanong ito. Isa ka rin sa kanila, no? Ngunit sumagot siya. Nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ng humigit kumulang na 1 oras, ay iginiit naman ng isa. Kasama nga ni Jesus ang taong ito. Isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. Naalala nito ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay maikatlo mo akong itatatwa. Lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklap. Samantala, si Jesus ay nililibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Siya'y piniringan nila at tinanong. Sige, hulaan mo nga sino ang humampas sa iyo. At kung ano-ano pang panlalait ang sinabi sa kanya. Kinaumagahan, nagtipon ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba, ang Sanedrin, at iniharap si Jesus sa kanilang kapulungan. Sabihin mo sa amin, Wika nila, ikaw ba ang Mesiyas? sumagot siya. Sabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala. At kung tanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ibig mong sabihin, ikaw ang anak ng Diyos? Tanong lang lahat. Kayo na rin ang nagsasabing ako nga. Tugon niya. Sinabi nila, Ano pang patotoo ang kailangan natin? Tayo na ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig. tumindig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Sinimulan nilang paratangan siya. Anila, Ang taong ito'y nahuli naming nanululsol sa aming kababayan na maghimagsik. Nagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari? at tinanong siya ni Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. Tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao. Wala akong makita ang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyo kanyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya't tinanong niya ng tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapabaratang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dating magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo
at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipahagupit ko na lamang siya, saka palalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang tao yan! Palayain si Barabas! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Sirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? may dinala pa silang 2 salagin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salagin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaging nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili. Pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya,
Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Sabi niya, at nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang mga bagay na ito. May isang lalaki na ang ngalay Jose, tubo sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo. Mabuti at matuwid ang taong ito, at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Bagamat kagawad siya ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang maibaba na ang bangkay, binalot niya ito ng kayong lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato. Hindi pa iyon na paglilibingan. Araw noon ng paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea at nakita nila ang pinaglibingan, pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimbabaya online, at sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Magandang umaga po sa inyo. Gising ba ang katabi nyo? Pakitignan. Oh. Medyo napagod siguro po kayo sa kakatayo. Ano po? No, pero napakaganda ng ating narinig na salaysay at ng kwento ng ating tagapagligtas na si Jesus. Ngayong araw na ito, hudyat na tayo ay papasok sa mga mahal na araw. Sabihin nyo nga po, mahal na araw. Kakaiba po ang ating pagdiriwang ngayon sapagkat tayo ay may mga winawagayway na palaspas na simbolo ng pagbubunyi. Yang palaspas na yan,
simbolo ng pagbubunyi. No? Kaya nga kanina, nung winawagayway ninyo, mukha naman kayo hindi nagbubunyi. Ha? Walang kabuhay-buhay. No? Gising na po. No? Wagayway kung wagayway. Dapat, no? Pagbubunyi sapagkat isang Mesiyas sa katauhan ni Jesus ang dumating, ang dumarating. At ito ay ginawa ng mga tao noon. Ginawa nila kay Jesus nang siya ay pumasok sa Jerusalem. Lahat ay nagbubunyi sapagkat nakita nila ang kadakilaan ni Jesus. Sila ay nagbubunyi sapagkat sila ay may natanggap kay Jesus. Sila ay nagbubunyi sapagkat sila ay pinagaling ni Jesus. Kaya ang linggong ito ay tungkol sa pagbubunyi at pagtanggap kay Jesus. Pagbubunyi at pagtanggap kay Jesus. Kaya naman ang mga palaspas na iyan, kapag isinabit ninyo sa inyong mga tahanan, sa mga pinto, sa mga bintana, o sa mga altar, no? Ibig sabihin niyan ay tinatanggap ninyo si Jesus sa inyong tahanan. Kayo ay nagbubunyi para kay Jesus. Ngunit sa ating ebanghelyong narinig, sa ating isinalaysay na kwento, narinig natin ang pagkamatay ni Jesus. Kung paano siya tinalikuran ng mga taong minsang nagbunyi. Kung paano siya hinusgahan, nilurhan, pinahirapan at pinatay. Isa itong kwento ng pagkatalo. Pagkatalo ni Jesus sa mga tao na minsang nagbunyi at nagdiwang sa kanyang kadakilaan. Ba't ganon? Father, sabi mo, kwento ito ng pagbubunyi. Bakit ang narinig natin ay kwento ng pagkatalo? May dalawang mukha ang ating pagdiriwang sa araw na ito na magandang ating pagnilayan. Ang mukha ng pagbubunyi at ang mukha ng pagkatalo. Pakitingnan nga po inyong katabi. Anong mukha yan? Hello? Mukha ng nalugi? Hindi. Anong mukha yan? Oh, wala pang Biyernes Santo, pero ba't ganyan ang mga mukha po ninyo? Oh, mukha ba yung natalo? O mukhang nagbubunyi? Tingnan natin nga kung nagbubunyi, no? Ito yung ating magandang pagninilayan sa araw na ito. No? Magandang dalhin natin, no? Tingnan natin, tayo ba'y nagbubunyi o tayo'y natalo? Magandang dalhin natin sa ating kinahaharap ngayon ang dalawang mukha ng ating pagdiriwang. Ang daming dahilan para makita ang nangyayari sa atin bilang pagkatalo. Hindi ko po masisisi ang ilan kung mukha silang natalo sa mga araw na ito. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nila. Hindi ko alam kung anong mga bitbit nila. No? Ba't tayo hindi mukhang talo? Ang taas ng bilihin. Tama po ba? Nararamdaman niyo bang taas ng bilihin? Talo tayo kasi ang pangako sa atin, magiging 20 pesos ang bigas. Nagkatotoo ba? Sinong nanalo? Ayun, sino sila? Sila ba o siya? Sinong talo? Ayun. Tapos, iboboto nyo uli. Asas! No? Ang daming dahilan para maramdaman nating talo tayo. No? Talo kasi marami tayong problema. Talo kasi may magkahiwalay na mag-asawa. Talo kasi may kaguluhan sa pamilya. Talo kasi bagsak sa eskwela. At kung ano-ano pang hindi magandang nangyayari
sa ating buhay. Yan ang mukha ng mga natalo. At aminin natin, minsan ganito ang ating pakiramdam. Tayo ay talo. Nakaramdam na kayo ng pagkatalo? Ngunit sa kabila ng lahat ng tagpong ito, may sumisilip na liwanag. Liwanag mula sa mga tao. Andyan ang mga kwento ng mga natuto sa hirap ng buhay. Andyan ang mga kwento na tumatag dahil sa hiwalayan. Andyan ang kwento ng mga pinagbuti nang sila ay nakaranas ng pagkabagsak. Hindi lang naman kayong naghiwalay, marami pang iba. Hindi lang naman kayo ang namroblema, meron ding iba. Hindi lang naman kayo ang bumagsak, meron din ang iba. Pero bakit ang iba nagbubunyi ngayon? Kasi iba ang pagharap nila sa pagkatalo. Hinarap nila ito kasama ang Diyos. Hinarap ang pagkatalo kasama si Jesus. Yan ang mukha ng pagbubunyi. Nagbubunyi tayo dahil minsan man tayong natalo, hinarap natin ito kasama ang Diyos, kaya sa huli, nagbubunyi tayo kasama ang Diyos. Marahil, ang tagpo ng kamatayan ni Jesus ay isang pagkatalo para sa mata ng iba. Pero sa kanyang mata, ito'y isang pagbubunyi. Dahil ang kamatayan ay kanyang nagapi, kanyang tinalo para sa kaligtasan ng marami. Nakasalalay iyon sa mata kung paano mo titignan ang pangyayari. Para sa iba, ito'y pagkatalo. Pero para sa kanya, ito'y pagbubunyi. Alam niyo po, naalala ko yung isang kwento ng isang bata. No? Minsan, humiling siya sa Diyos. Sabi ng bata, Lord, gusto kong makita, masilip kung ano ang itsura ng langit at impyerno. Pinaunlakan siya ng Diyos at dinala ang bata sa isang silid. Sa silid na yon, nakita ng bata ang isang mesa at sa gitna ng mesa may masasarap na pagkain. Ngunit mapapayat ang mga tao. Tila gutom. Hindi masasaya. Kahit maraming masasarap na pagkain, gutom, sapagkat nakatali ang kanilang kamay. Nakatali ang isang kamay at meron lang silang isang mahabang kutsara. No, imagine niyo, no? Sa isang silid, may mesa sa gitna. Maraming pagkain. Lahat nakapalibot. Nakatali ang isang kamay. Hawak lang nila isang mahabang kutsara. Gaano kahaba? Sapat para abutin ang pagkain. Ngunit, ang problema, hindi sila makakain. Paano mo nga naman kakainin yun, no? Na-imagine nyo ba? Sasabihin ng iba, Father, kamayin na lang natin, no? Pag Pinoy yun, kinamay na, di ba? Pero ang haba-haba ng kutsara, paano kakakain? Hindi aabot sa iyong bibig. At yan ang nakita ng bata. Isang silid, maraming pagkain, may taong nakapaligid. Kutsarang mahaba, malungkot, at gutom ang mga tao. Lumabas ang bata kasama ng Panginoon. At muli, binuksan ang isang silid. Sa silid na pinasok ng Diyos at ng bata, nakita nila isang mesa na maraming pagkain. Nakapalibot ang mga tao. Nakatali ang kamay, may mahabang kutsara. Ngunit, masaya at busog ang mga tao.
parehas na lugar, parehas na sitwasyon. Tinanong ng bata kung bakit ganon. Parehas naman ang sitwasyon, ngunit bakit magkakaiba ang tao? Sinabi ng Diyos, ang pinagkaiba nila ay kung paano nila tinignan ang sitwasyon at kung paano sila kumilos ng naaayon. Yung mga malulungkot, mapapayat na tao, sarili lang nila ang kanilang inisip. Sarili lang nila ang inisip pakainin. Ngunit yung mga masasaya at malulusog, natuto silang magpakain ng iba. Sa halip na unahin ng sarili, pakainin ang iba. Na-imagine nyo? Sa haba ng kutsara, kung di abot ang iyong bibig, abot yan sa bibig ng iba. Mga kapatid, tanging ang makakapagsabi kung ang isang sitwasyon ay pagkatalo o pagkabunyi ay ang mismong ating mga sarili. Tayo na mismong tumitingin dahil ang pagkatalo at pagbubunyi ay parte ng buhay. Nasa atin kung tayo'y magpapadala sa pagkatalo o matututo at sa huli, tayo naman ay magbubunyi. Amen. Amen.